Barrio Dolores ang tawag ng mga taga-bundok sa munting pamayanang nakasandal sa gulod na parang palad na nakaharap sa langit. Kapag Disyembre, tumitinis ang hangin at ang mga ilog na dati maingay ay parang nag-aanyaya na lang ng bulong. Sa ganitong buwan, ang bawat ilawan sa bintana ay tila may sariling dasal at ang bawat kampana sa maliit na simbahan ay may sariling kwentong paulit-ulit. Pero hindi nagsasawa ang mga tao. Si Isko ang pinakakilala sa Barrio Dolores kapag usapang sabong. Hindi siya hasyendero, hindi rin siya may-ari ng malalaking manukan. Siya ang sabungerong umiikot sa mga baryo, nag-aalaga ng manok na parang kapatid, nagbabantay ng sugat na parang sugat niya mismo, at laging may baong pag-asa kahit minsan kapos ang bulsa. Sa mata ng iba, sugal ang sabong. Sa mata ni Isko, ito'y hanap buhay, kapalaran, at minsan, bisyo ring humihila sa kanya palayo sa mga pangarap niyang mahinahon. May isang manok si Isko na hindi niya ipinagyayabang pero iyon ang pinakamalapit sa puso niya. Si Dapyo ang pangalan, pulang-pula ang balahibo at ang matay parang may apoy na pinipigilan. Nakita niya ito noong sisiw pa. Halos patay na sa gilid ng palengke, itinapon ng isang tindero dahil mahina raw. Inuwi ni Isko, pinakain, pinainit, at sa kaniya nakita ang hiwaga ng buhay. Ang maliliit, kapag inalagaan, lumalakas. Ang tinatapakan, kapag pinanindigan, tumitindig. Pasko noon. Umaga pa lang, ang baryo'y maingay na sa batingaw ng bisikleta, sa halakhak ng mga bata, sa tunog ng mga kawa sa kusina. Ang amoy ng suman, bibingka at nilulutong adobo'y kumakapit sa hangin. Ang simbahan, kahit luma, ay puno ng mga palamuting papel na ginupit ng mga kabataan. Sa gitna ng lahat, si Isko ay nasa maliit nilang bahay. Hawak ang tali ni Dapyo. Pinupunasan ang pakpak, sinusuri ang tuka at kinakausap ang manok na parang taong nakakaintindi. Ngayong Pasko, Dapyo, bulong niya. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng araw. Pero sana, kahit papaano, may ilaw. Hindi lang pera ang iniisip niya. Ang ina niyang si Aling Sela ay sakitin na at ang kapatid niyang si Lando ay umalis sa baryo. Ilang buwan na ang nakalipas. Sumama sa mga kaibigang nangangako ng madaling kita sa kabilang bayan. Bago umalis si Lando, huling bilin niya kay Isko. Kung may pagkakataon ka, iwan mo na yang sabong. Hahanapin ka lang yan sa dilim. Pero ang dilim, minsan, hindi hinahanap. Dumarating. Bandang hapon, matapos ang misa at kainan sa kapitbahay, nagpunta si Isko sa gilid ng bukid. May parte roon na bihira daanan, taniman ng niyog at saging, at sa dulo'y may batuhan na parang hagdan ng lumang bundok. Doon siya humihinga kapag napupuno ang dibdib. Doon din siya nag-iisip kung paano haharapin ang susunod na araw. Tahimik ang paligid. Ang mga kuliglig ay tila nagpahinga muna at ang hangin ay parang naghihintay. Si Dapyo ay biglang pumiglas. Tumahol ang pakpak at umigtad ang ulo na parabang may naamoy na kakaiba. Sumunod ang tingin ni Isko sa direksyong tinitingnan ng manok. Sa itaas ng gulod, may liwanag na dumaloy. Hindi tulad ng paputok, hindi tulad ng kidlat. Isang puting guhit na nag-iwan ng buntot na parang nagliliyab na hibla ng tela. Pumunit iyon sa langit at bumagsak sa likod ng batuhan. Napaurong si Isko. Tumindig ang balahibo ni Dapyo at umalingaw-ngaw ang tila kakaibang tilaok. Hindi pang sabong, hindi pang umaga. Parang babala. Hindi niya alam kung matatakot o susugod. Pero may bagay sa liwanag na iyon na humila sa kanya. Parang pangalan niyang tinawag sa hangin. Sa bawat hakbang niya paakyat, lumalakas ang pintig ng dibdib niya at lumalamig ang palad niyang nakahawak sa tali. Pagdating niya sa likod ng batuhan, nakita niya ang lupa na bahagyang umusok. May maliit na bunganga ang lupa, parang sinundot ng matulis na bagay. Sa gitna ng durog na damo at alikabok, may kumikislap na piraso,
Hindi bato, hindi metal na karaniwan. Kulay itim na may bahid asul at sa loob nito ay tila may gumagalaw na liwanag, parang munting bituin na nakakulong. Lumuhod si Isko. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay, natatakot na baka mainit pa. Pero hindi. Malamig, makinis. At sa sandaling nahawakan niya, may dumaan na init sa ugat niya. Hindi masakit, kundi parang biglang may gumising na matagal nang natulog. Sa gilid ng piraso, may kakaibang marka, parang ukit ng lumang sulat na hindi niya mabasa, pero pakiramdam niya ay naiintindihan ng laman niya. Sa ibabaw, may tila munting bitak at mula roon ay lumusot ang isang hiblang liwanag na kumapit sa balat ng daliri niya, parang sinukat siya. Napabitaw siya sa gulat. Tumilapon ang piraso sa damo pero hindi ito gumulong. Para itong huminto sa hangin saglit bago dahan-dahang bumagsak na para bang may sariling pasya. Hinabol ni Isko ang hininga. Ang gabi nagsisimula ng dumilim at sa malayo naririnig ang kanta ng mga bata. Sa harap niya, ang pirasong iyon, ang bertud ng bulalakaw, ay tila tumatawag. Pinulot niyang muli. Mas matatag ang loob at isinilid sa bulsa niyang tela. Nang sandaling iyon, humuni ang hangin na parang may boses na dumaan sa pagitan ng mga puno. Ang makapulot ay may pananagutan. Hindi niya alam kung guni-guni iyon o totoo, pero naramdaman niya ang bigat ng salitang iyon sa dibdib. Pag-uwi niya, hindi niya agad sinabi kay Aling Sela. Nagluto siya ng kaunting lugaw, pinakain ang ina at tumahimik. Sa labas, kumikinang ang mga parol. Sa loob ng bulsa niya, kumikinang din ang bertud, pero ang liwanag nito ay tila hindi pang Pasko. Parang liwanag na may dalang pagsubok. Nang gabing iyon, nanaginip si Isko. Nakita niya ang sabungan na puno ng tao, pero walang muka ang mga nanonood. Ang sigawan ay parang hangin lang. Sa gitna, si Dapyo ay nakatayo, pero ang pakpak nito ay parang may bituin na nakadikit. At sa ibabaw ng bilog ng sabungan, may malaking mata sa langit. Nakatingin sa kanya, hindi galit, hindi mabait, kundi naghihintay. Pagkagising niya, pawis ang noo niya. At sa tabi ng unan niya, hindi niya alam kung paano, naroon ang bertud ng bulalakaw, kumikislap na parang may sariling buhay. At doon nagsimula ang pagbabagong hindi na niya maiiwasan. Sa mga sumunod na araw, may kakaibang nangyayari kay Isko na hindi niya maipaliwanag kahit sa sarili. Kapag hawak niya ang bertud, lumilinaw ang pandinig niya at naririnig niya ang mga bagay na dati ingay lang. Ang hikbi ng kahoy sa pinto, ang bulong ng dahon, ang pagod sa hininga ng ina. Kapag inilalapit niya ito sa noo niya, may mga larawan siyang nakikita, mga saglit na hindi pa nangyayari, pero parang alaala na. Una niyang naranasan ito sa palengke. Bumili siya ng bigas at kaunting gulay, at habang nakapila, biglang tumama sa isip niya ang imahe ng isang bata na madudulas sa putik at masasaktan ng ulo. Hindi niya alam kung bakit, pero nang makita niyang papalapit ang batang si Nene Tisay, tumatakbo. Dalang pabitin na kendi, sumikip ang dibdib niya. "Uy, Tisay!" sigaw ni Isko. Napalingon ang bata. Sa gulat, huminto ito at ang paa nitong muntik nang dumulas sa putik ay napigil. Sa mismong sandaling iyon, may karito na dumaan at kung hindi siya huminto, tiyak na matatamaan ang bata. Nanginginig si Isko. Tumawa ang mga tao. Ay, buti na lang. Pero si Isko hindi tumawa. Hinaplos niya ang bulsa niya at naroon ang malamig na bertud, parang mata na nakabukas. Pag-uwi, sinubukan niyang itago ang bertud sa kahon ng lumang damit. Kinagabihan, nawawala ang kahon sa pwesto. Kinabukasan, natagpuan niya ang bertud sa ilalim ng pinggan, parang sinadyang magpakita. Kapag pilit niya ang inilalayo, mas lalong lumalapit. Parang may kautusan na hindi niya naiintindihan. Isang gabi, habang pinapainom niya ng gamot si Aling Sela,
biglang sinabi ng ina, hindi tumitingin sa kanya, "May bitbit kang bagay na hindi sa atin." Nanlamig si Isko. "Nanay, anong ibig mong sabihin?" "Hindi ko alam," mahina ang boses ng matanda. "Pero gabi-gabi, may liwanag sa sulok ng bahay natin at may hangin na dumadaan sa bintana kahit sarado, parang may nakikisalo." Hindi makasagot si Isko. Ayaw niyang magsinungaling, pero ayaw rin niyang takutin ang ina. Sa loob niya, may guilt na parang bato. Dahil alam niyang mula nang mapulot niya ang bertud, may anino ring sumusunod. Dumating ang unang imbitasyon sa sabong pagkatapos ng Pasko. May malaking derby sa kabilang baryo at maraming sabongero ang pupunta. Si Isko, kahit pagod, ay kailangang sumali. Kailangan niya ng pera para sa gamot ng ina at para ipahanap si Lando. Kailangan niyang manalo. Bago siya umalis, hinawak niya ang bertud sa palad. Lumamig ito, pero may gumapang na init sa pagitan ng mga daliri niya. At biglang may larawan siyang nakita. Si Dapyo na sugatan, ang dugo'y tumutulo sa pakpak, at isang lalaking may tattoo sa leeg na nakangiti sa dilim. Napaatras si Isko. Hindi niya kilala ang lalaki, pero ang ngiti nito'y parang alam na ang katapusan. Sa sabungan, malakas ang hiyawan. May mga pusta, may yabang, may mga kamay na nagbibilang ng pera na parang dasal. Si Isko, tahimik lang. Sa bawat laban, hawak niya ang bertud sa bulsa at nararamdaman niyang gumagalaw ito, parang pumipintig kasabay ng tibok ng puso niya. Nang itapat si Dapyo sa kalabang manok, biglang nag-iba ang hangin. Parang may lumusong na lamig sa sabungan. Sa kabilang panig, naroon ang lalaking nakita niya sa pangitain. Si Mando Kuwago, ang tawag ng mga tao. Hindi siya taga rito, pero kilala raw sa pandaraya at sa mga manok na hindi namamatay kahit dapat ay patay na. Ngumiti si Kuwago kay Isko. "Ikaw pala ang bagong swerte dito." Nagkunwari si Isko na hindi narinig, pero ang bertud sa bulsa niya ay biglang uminit, parang nagbabala. Nagsimula ang laban. Si Dapyo ay mabilis, matalas, parang may sariling isip. Sa bawat iwas, sa bawat sipa, tila alam nito ang susunod na galaw ng kalaban. Nataranta ang mga tao. "Grabe, parang may mata sa gilid," sigaw ng isa. Pero napansin ni Isko ang mas nakakatakot. Sa bawat paggalaw ni Dapyo, ang liwanag ng bertud ay parang lumalabas sa mata ng manok. Bahagya lang, pero naroon. Parang ang kapangyarihan ay dumadaloy. Nanalo si Dapyo. Malinis, mabilis. Parang hindi manok ang lumaban kundi kidlat na may pakpak. Nagbunyi ang mga tao at bumaha ang pusta kay Isko. Pero si Kuwago hindi na bahala. Sa halip, tumango siya na parang nakumpirma ang hinala. Pagkatapos ng laban, nilapitan siya ng isang matandang lalaki na hindi niya kilala. Payat, maputi ang buhok at may daladalang rosaryo na tila luma na sa kahawakan. "Anak," sabi nito, "yang bituin na napulot mo, hindi lang swerte. Bertud yan, puso ng bulalakaw. Hindi mo yan pag-aari. Ikaw ang pinili niyang daluyan." Nanlaki ang mata ni Isko. "Sino po kayo?" "Tinatawag nila akong Mang Doro," sagot ng matanda. "At matagal na akong nagbabantay sa mga bagay na bumabagsak mula sa langit." Bago pa makapagtanong si Isko, may sigawan sa likod. Isang grupo ng lalaki ang dumaan, may bitbit na bote, at sa gitna nila, si Lando, ang kapatid niya, maputla, may pasa sa labi, at tila walang ulirat. Gumuho ang mundo ni Isko. Tumakbo siya, pero hinila siya ng isang kamay. Si Kuwago. "Mukhang may utang ka sa akin," bulong ng lalaki. "At mukhang may dala kang pambayad na hindi pera." Hindi madaling huminga si Isko habang nakikita niya si Lando na halos buhatin ng mga lalaking kasama ni Kuwago. Ang kapatid niyang dating matapang at maingay ay naging payat na parang tuyong sanga, at ang mga mata ay tila nawala ang dating apoy. Sa loob ni Isko, may halo ng galit at takot. Galit sa mga taong sumira sa kapatid niya.
Takot na baka huli na ang lahat. "Lando!" sigaw niya. Walang sagot. Parang hindi narinig. Parang ang isip ng kapatid niya ay malayo, nakatali sa kung saan. Tumawa si Kuago, mabagal at parang kumakaskas na bakal. Walang silbi ang sigaw mo. Kapag may utang, tahimik ang bibig, kumikilos ang katawan. "Magkano?" sabi ni Isko, pilit pinapakalma ang sarili. "Magkano ang utang niya? Babayaran ko." "Hindi mo kaya," sagot ni Kuago. "Pero may dala kang bagay na kaya." Nadama ni Isko ang bertud sa bulsa, biglang bumigat, parang bato na ayaw ipamigay. Sa likod niya, naroon si Mang Doro, nakatingin sa kanila, seryoso ang muka. "Anak," mahina ngunit matalim ang boses ni Mang Doro, "huwag mong ibibigay. Kapag napunta yan sa maling kamay, hindi lang kapatid mo ang mawawala." "Eh paano si Lando?" Pumutok ang boses ni Isko. Lumapit si Kuago at sa pagitan ng kanilang muka, naamoy ni Isko ang alak at usok. "May derby ulit bukas. Malaki. Kung mananalo ka, ibabalik ko yung kapatid mo. Kung matalo ka, kukunin ko ang bertud at pati ang manok mo." "Dinadaya mo," singhal ni Isko. Ngumiti si Kuago. Ang mundo, dinadaya ang may hirap araw-araw. Ang tanong, paano ka lalaban? Hindi sumagot si Isko. Pero sa loob niya, may lumitaw na larawan. Si Aling Sela na mag-isa sa bahay, ang bintana ay bukas at may aninong pumasok. Napapikit siya. Ang bertud ay biglang uminit, parang nagpapakita ng panganib. Pag-uwi niya, kasama si Mang Doro, dinala niya si Lando sa bahay. Hindi siya pinigilan ni Kuago. Parang alam nitong babalik si Isko sa patibong. Sa bahay, hiniga ni Isko ang kapatid, pinunasan ng sugat, pinainom ng tubig. Si Aling Sela, napaiyak, nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang buhok ni Lando. "Anak ko," bulong ng ina. "Anong ginawa nila sa'yo?" Nakatitig lang si Lando sa kisame. Parang may nakapiring sa kaluluwa niya. Sa sulok ng bahay humangin. Sumayaw ang apoy ng kandila kahit walang bukas na pintuan. Si Mang Doro umupo sa bangko at inilabas ang rosaryo. "Makinig ka, Isko," sabi niya. "Ang bertud ng bulalakaw ay may dalawang muka. Kapag ginamit mo sa kasakiman, kakainin ka. Kapag ginamit mo sa pagligtas, susubukin ka." "Bakit ako?" Halos pabulong na tanong ni Isko. "Bakit sa akin bumagsak?" "Dahil sa puso mo," sagot ng matanda. "Hindi ka perpekto, pero may ganda sa loob mo. At ang langit, minsan, pumipili ng basag na sisidlan para mas makita ang liwanag." Hindi natulog si Isko ng gabing yon. Sa labas, may mga hakbang na dumaraan, tila may nagmamatyag. Si Dapio, restless, paikot-ikot sa kulungan, parang may amoy na hindi gusto. Si Isko, hawak ang bertud at sa bawat pagpikit, may mga larawan siyang nakikita. Ang sabungan, ang dugo, ang ngiti ni Kuago, at ang isang itim na ibon na nakaupo sa bubong nila. Kinabukasan derby. Mas malaki, mas marami ang tao, mas mabigat ang hangin. Si Kuago nandoon na, parang hari sa sariling kaharian. At sa gilid, naroon ang dalawang lalaking hindi taga rito. May dalang kahon, at sa loob, naroon ang manok ni Kuago. Itim ang balahibo, parang uling, at ang matay maputla, parang walang buhay. "Yan ang kalaban mo," sabi ni Kuago. "Tandaan mo, kung gusto mong mabuhay ang kapatid mo, manalo ka." Pumasok si Isko sa bilog. Hawak si Dapio, ramdam ang panginginig ng manok. Sa bulsa niya, ang bertud ay parang nag-aalab. At biglang may tinig siyang narinig. Hindi sa tainga, kundi sa loob ng ulo. Hindi laban ng manok ang laban na ito. Laban ng loob. Nagsimula ang sabong. Ngunit iba ang galaw ng kalaban. Parang hindi nasasaktan.
Kapag tinamaan, bumabalik. Parang ang dugo nito'y hindi dugo. Parang may nakatali rito na hindi tao. Humigpit ang hawak ni Isko sa tali. Sa isang iglap, si Dapyo ay nasapol at bumuka ang sugat sa dibdib. Sumigaw ang mga tao. Naramdaman ni Isko ang sakit na parang sa kanya nang galing. Napasigaw siya, hindi sa tao, kundi sa langit. Sa galit at desperasyon, inilabas niya ang bertud, hindi para ipakita, kundi para ipitin sa palad niya. Lumiyab ang liwanag nito at sa isang saglit, parang tumigil ang oras. Nakita niya ang tunay na anyo ng kalaban. Sa likod ng mata ng itim na manok, may aninong nakadikit. Isang nilalang na parang usok, may kuko, may ngiti na gaya ng kay Kuwago. Nanginginig ang katawan ni Isko. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. Sa halip, bumulong siya kay Dapyo. Hindi tayo susuko. Parang nakaunawa ang manok. Tumayo ito kahit sugatan at sa isang huling atake, tumama sa leeg ng kalaban. Umalingaw-ngaw ang tila sigaw. Hindi manok, kundi nilalang na nakatali rito. Biglang nanlambot ang itim na manok at bumagsak na parang batong inihagis. Nanalo si Isko, pero hindi iyon tagumpay na masarap. Ang sabungan ay napuno ng katahimikan sa loob ng ilang segundo bago bumalik ang sigawan. Si Kuwago hindi na nakangiti. Ang mata niya ay nanliit, parang hayop na nasugatan. Lumapit siya kay Isko. Akala mo tapos na? Bitawan mo na ang kapatid ko, mariing sabi ni Isko. Ngumiti si Kuwago, pero hindi na iyon ngiti ng panalo. Kukunin ko ang bertud kahit hindi mo ibigay. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Isko na ang laban nila ay hindi na lang laban sa sabungan. Laban ito sa dilim na matagal nang nag-aabang sa Barrio Dolores. Sa gabing umuwi si Isko, hindi na siya pareho. Hindi dahil nanalo siya, kundi dahil nakita niya ang bagay na hindi dapat makita ng karaniwang tao. Ang aninong nakadikit sa itim na manok, ang sigaw na lumabas sa hangin, ang lamig na dumaan sa gulugod niya. Lahat iyon ay patunay na ang swerte niya ay may kapalit. Sa bahay, si Lando ay bahagyang nagising sa ulirat. Hindi pa rin malinaw ang isip, pero nang makita si Isko, may luha sa mata niya. Kuya, paos ang boses. Hindi, tao si Kuwago. Tumango si Isko. Alam ko na. Si Mang Doro ay dumating rin, parang alam ang nangyari. Umupo siya sa sahig, binuksan ang lumang bag at inilabas ang isang maliit na bote na may laman na langis. May amoy itong dahon at insenso. Pahiran mo si Lando, utos niya. May nakadikit na sumpa. Hindi lang utang ang pinakain sa kanya, may ipinainom na dilim. Habang pinapahid ni Isko ang langis sa sentido ni Lando, biglang umungol ang kapatid niya. Parang may bagay na umahon sa lalamunan. Umubo siya at sa sahig, may tumalsik na itim na laway na parang putik. Nanginginig si Aling Sela, nagdasal ng malakas. Panginoon, ilayo mo kami sa masama. Pagkatapos, tahimik. Si Lando, nakahiga, humihinga ng mas maluwag. Pero sa labas, may mga ibong lumilipad sa gabi. Hindi karaniwang ibon. Parang mga aninong may pakpak. Makinig ka, Isko, sabi ni Mang Doro. Ang bertud ay parang lampara. Kapag sindi, nakikita ng mabuti ang daan, pero nakikita rin ng masama ang ilaw. At si Kuwago, matagal nang naghahanap niyan. Bakit? Tanong ni Isko. Dahil may gusto siyang buksan, sagot ni Mang Doro. May pintuang hindi niya mabuksan ng mag-isa. Kailangan niya ng bagay mula sa langit. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. Si Isko raw ay biglang pinalad. Parang hindi natatalo. May ibang nagsabing may anting-anting siya. May iba namang nagsabing may tulong siya ng engkanto. Sa ganitong lugar, madaling lumaki ang bulong. At ang bulong ay parang apoy. Kapag nagkahangin, lumalaganap. Hindi nagtagal,
May dumating sa bahay nila na 2 lalaki, may daladalang sobre. Regalo raw, sabi nila, mula kay Kuwago. Sa loob ng sobre, may litrato. Si Aling Sela, kuha mula sa malayo, nakaupo sa may bintana. May marka sa likod ng litrato, isang itim na bilog na may 3 guhit at isang pirasong balahibo ng Kuwago. Namuo ang dugo ni Isko. Sinusundan tayo. Tinupi ni Mang Doro ang litrato at sinunog sa kandila. Hindi lang sinusundan, minamarkahan. Sa gabing iyon, dumilim ang langit ng mas maaga. Ang hangin ay mabigat. Si Isko, hawak ang bertud, ay nakaramdam ng panginginig na parang may paparating na bagyo kahit walang ulap. Sa labas ng bahay, tumahol ang aso ng kapitbahay, sunod-sunod, parang may nakitang hindi tao. Biglang bumukas ang bintana kahit nakasara. Umihip ang hangin at namatay ang kandila. Sa dilim, may boses na lumitaw, parang galing sa bubong. Isko, bulong, parang gasgas na papel. Isko, hindi siya gumalaw. Si Mang Doro tumayo, hawak ang rosaryo at nagsimulang magdasal. Si Aling Sela niyakap si Lando. Sa isang iglap, may aninong bumaba sa pader, parang usok na may hugis. Sa gilid, may 2 matang maputla na nakatitig kay Isko. Ang bertud, sabi ng anino. Ibalik mo sa amin. Sumagot si Isko, nanginginig pero matapang. Hindi akin to para ibigay sa'yo. Tumawa ang anino at sa tawa nito, parang may maraming bibig. Kung ayaw mo, kukunin ko sa dugo. Biglang kumislap ang bertud sa kamay ni Isko. Umilaw ang buong silid at ang anino ay napaatras, parang nasunog. Sa liwanag, nakita ni Isko ang anyo nito. Hindi ganap pero sapat. May pakpak na punit, may kuko, at sa dibdib may markaring bilog na may 3 guhit. Kuwago, bulong ni Isko. Sa labas, may malakas na hagik-hik at sa bintana, lumitaw ang mukha ni Kuwago mismo, pero hindi pisikal. Parang refleksyon sa salamin ng gabi. Hindi ka tatagal, sabi ni Kuwago. Kapag pumasok ang Pasko sa puso mo, akala mo liwanag. Pero may Pasko rin sa impyerno, Isko. At doon, ang regalo ay sumpa. Naramdaman ni Isko ang galit na pumailan lang, pero pinigilan niya. Sa halip, tinanong niya si Mang Doro, paano ko siya mapipigilan? May isang lugar, sagot ng matanda. Sa bundok sa likod ng Dolores, may balon doon na tinatawag na balon ng bituin. Doon bumabagsak ang ilang piraso ng langit kapag panahon ng bulalakaw. Doon mo dapat dalhin ang bertud, hindi para itapon, kundi para malaman kung ano ang tunay niyang layunin. Pero paano ang pamilya ko? Kasama mo sila, mariing sagot ni Mang Doro. Dahil kapag iniwan mo sila, gagamitin sila ni Kuwago laban sa'yo. Sa gabing iyon, naghanda sila. Kaunting pagkain, kaunting damit, ang manok na si Dapio at ang bertud na kumikislap na parang pumipintig. Sa likod nila, ang Baryo Dolores ay natutulog, walang alam na may digma ang lumalapit. At sa harap nila, ang bundok ay parang bibig na naghihintay lumunok. Umagang-umaga silang umalis, si Isko, si Mang Doro, si Aling Sela, si Lando na mahina pa, at si Dapio na nakasabit sa tali. Ang landas paakyat ay makitid, may putik, may ugat ng puno na parang mga daliri ng matandang nakabaon sa lupa. Sa bawat hakbang, ramdam ni Isko ang bigat ng bertud sa dibdib niya, hindi sa bulsa. Parang lumipat na ito sa loob, parang pumapasok sa kanya. Habang umaakyat sila, nagbago ang paligid. Nawala ang tunog ng baryo, nawala ang amoy ng usok at pagkain. Ang natira ay ang amoy ng basang lupa at lumot, at ang tunog ng hangin na parang may dalang panaghoy. Tito, sabi ni Mang Doro, nang makarating sila sa bahagi ng bundok na maraming bato. Mula dito, hindi na basta bundok ang dadaanan natin. Hangganan na to.
Hangganan ng ano? Tanong ni Isko. Hangganan ng nakikita at hindi, sagot ng matanda. Sa tanghali, nakarating sila sa isang lugar na tila kakaiba ang liwanag. Kahit natatakpan ng sanga ang araw, may kislap sa hangin na parang alikabok na ginto. Sa gitna ng lugar, may lumang balon, bato ang pader, may lumot at ang bunganga ay bilog na parang mata. Nang lumapit si Isko, may lamig na umakyat sa braso niya. Sa loob ng balon, hindi tubig ang nakita niya sa una, kundi kadiliman na may kumikislap-kislap na parang mga bituing nalunod. Balon ng bituin, bulong ni Mang Doro. Dito dumadaan ang mga nahuhulog na liwanag. Dito rin nagtatago ang mga nilalang na gustong magnakaw ng liwanag. Sa gilid ng balon, may nakaukit na lumang marka. Parehong bilog na may 3 guhit na nakita ni Isko sa litrato. Nanikip ang dibdib niya. Nauna na siya, sabi ni Isko. Tumango si Mang Doro. Matagal na. Biglang humuni si Dapyo, malakas at pumiglas. Sa mga puno, may mga ibong lumipad. Mga kuwago, pero iba ang kulay, itim na parang gabi. At sa hangin, may hagik-hik na nag-echo sa buong lugar. Lumabas si kuwago mula sa likod ng malaking bato. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang 3 lalaki na tila hindi tao ang tingin. Malamig, walang emosyon, at ang mga matay parang abo. Isko, sabi ni Kuwago, parang kaibigan pa ang tono. Tinala mo na pala dito ang regalo ko. Salamat. Sumiklab ang galit ni Isko. Sinira mo ang buhay ng kapatid ko. Tumango si Kuwago na parang wala lang. Sinira? Hindi. Ginamit. Lahat ng tao may gamit, Isko. Ikaw? May gamit ka rin? Inangat ni Isko ang bertud. Kumislap ito at ang hangin ay nagbago. Parang may pumagit na sa kanila, isang pader na liwanag. Hindi umatras si Kuwago. Sa halip, inilabas niya ang isang maliit na sisidlan, kalahating bungo ng hayop na pininturahan ng itim. Sa loob, may pulang likido. Dugo, bulong ni Mang Doro. Alayan. Ibinalibag ni Kuwago ang sisidlan sa lupa. Sa pagbasag, umalingaw-ngaw ang tila sigaw ng maraming boses. Umusok ang lupa at mula sa bitak, may lumabas na aninong parang mahabang katawan. Parang ahas na usok, may na may pakpak. Napaatras si Aling Sela na pasigaw, si Lando na himatay, si Isko nanlaban ng hininga. Buksan mo ang balon, utos ni Kuwago sa nilalang. Kunin mo ang liwanag sa ilalim at kapag nakuha natin, wala nang makakapigil. Nagsimulang gumalaw ang nilalang patungo sa balon. Ngunit sa bawat lapit nito, kumikislap ang bertud sa kamay ni Isko na parang sumasagot. Parang may sariling pagtutol. Isko, sigaw ni Mang Doro. Huwag mong gamitin ang bertud para manakit. Gamitin mo para magpasiya. Hindi maintindihan ni Isko sa una. Pero nang tingnan niya ang balon, biglang may nakita siyang larawan sa loob. Hindi ngayon, kundi noon pa. Isang bulalakaw na bumagsak. At mula rito ay may lumabas na liwanag na may anyo ng babae, buhok ay parang ulap at matay parang umaga. Nilapitan nito ang balon at bumulong. Kapag ang tao ay pumili ng kabutihan, ang liwanag ay mananatili. Kapag pumili ng kasakiman, ang liwanag ay magiging apoy na tutupok. Naramdaman ni Isko ang bigat ng desisyon. Kung gagamitin niya ang bertud para talunin si Kuwago, baka mapatay niya ang tao. Pero baka mas malaking dilim ang lumabas. Kung itatapon niya ang bertud sa balon, baka mawala ang kapangyarihan. Pero baka mabuhay ang mga mahal niya. At kung gagamitin niya ito para protektahan, baka may paraan na hindi niya pa nakikita. Tumingin siya kay Dapyo. Duguan pa ang sugat mula sa derby, ngunit nakatayo. Tumingin siya sa ina niya, nakaluhod, nagdarasal. Tumingin siya kay Lando. Walang malay, parang paalala na kapag natalo ka ng dilim, hindi ka lang sugatan, nawawala ka. Huminga ng malalim si Isko. Inilapit niya ang bertud sa dibdib niya.
At sa halip na iutos ang galit, inisip niya ang isang bagay, ang pag-uwi, ang paghilom, ang pagkabuo, ang liwanag na hindi nananakit kundi nagliligtas. Sa sandaling iyon, kumislap ang bertud ng sobrang lakas. Ang paligid ay nabulag sa liwanag. At nang humupa, may isang bilog na sinag na pumalibot sa balon, parang bakod na gawa sa bituin. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang na usok. Hindi ito makalapit. Nagsimulang matunaw ang katawan nito, parang asin na binuhusan ng tubig. Napamura si Kuwago. "Anong ginawa mo?" Sumagot si Isko, nanginginig pero matatag. "Pinili ko." Ngumisi si Kuwago at ang ngisi niya ay naging pangil. "Kung ganon, kukunin ko ang pinili mo." Bigla siyang sumugod kay Isko, mabilis, parang aninong may laman. Ngunit sa pagitan nila, tumalon si Dapyo. Hindi para manabong, kundi para sumalag. Tinamaan ang manok at bumagsak. "Dapyo!" sigaw ni Isko. Sa galit at sakit, umalab ang luha ni Isko. Lumuhod siya sa tabi ng manok, hinawakan ang sugat, at sa kamay niyang may bertud, nadama niyang gumagalaw ang liwanag. Hindi tulad ng dati, mas malambot, mas mainit, parang kamay na humahaplos. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang tinig na unang bumulong sa batuhan. Ang makapulot ay may pananagutan. Ngayon, alam na niya ang ibig sabihin. Hindi ito pananagutan ng pagyaman. Pananagutan ito ng pagligtas, kahit may kapalit. Tumayo si Isko, hawak ang bertud, at si Dapyo sa kabilang kamay at hinarap si Kuwago. "Hindi mo mabubuksan ang balon," sabi niya, "at hindi mo kukunin ang pamilya ko." Tumawa si Kuwago pero may bahid ng takot. "Hindi mo alam ang kalaban mo." "Alam ko," sagot ni Isko, dilim na nagkukunwaring tao. At sa huling pagkakataon, nagharap ang liwanag at dilim sa gilid ng balon ng bituin. Sumalubong ang hangin sa huling laban na parang naghuhukom. Ang mga dahon ay umiikot, ang mga ibon ay naglaho, at ang bundok ay tila tumigil sa paghinga. Sa gilid ng balon ng bituin, si Kuwago ay naglabas ng sariling tunay na anyo, hindi buo, ngunit sapat para makita ang kasuklam-suklam na pinagmulan. Ang anino niya ay lumaki, ang mga kamay niya ay naging mahahaba, at sa likod niya may mga pakpak na parang sunog na tela. "Akala mo," sigaw ni Kuwago, "kayamanan lang ang kaya kong kunin? Kaya kong kunin ang alaala, kaya kong kunin ang pangalan mo, kaya kong kunin ang mismong liwanag sa loob mo." Sumiklab ang bertud sa palad ni Isko. Ngunit sa halip na magliyab na parang apoy, kumalat ito na parang liwanag ng umaga. Malinis, malinaw, at hindi nakakapasong tingnan. Sa liwanag na iyon, nakita ni Isko ang sarili niya. Isang sabongerong maraming maling desisyon, maraming pagkukulang. Pero may isang bagay na hindi pa tuluyang namamatay. Ang pagnanais na itama ang mali. Lumapit si Mang Doro, umiikot ang rosaryo sa kamay. "Isko," sabi niya, "kapag tinamaan mo siya ng galit, lalakas siya. Pero kapag tinamaan mo siya ng katotohanan, mawawala siya." "Anong katotohanan?" tanong ni Isko, habang tumitibok ang dibdib na parang tambol. "Ang utang niya," sagot ni Mang Doro. "May mga taong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, at ang mga taong iyon takot sa liwanag ng pag-amin." Sa biglang linaw, naalala ni Isko ang mga bulong sa baryo. Si Kuwago raw ay dating sabunghero ring tulad niya, pero natalo, nalubog sa utang, at sa kagustuhang bumawi, kumapit sa madilim na alok. Ang dilim, hindi basta sumusulpot, iniimbitahan ito ng tao. Humarap si Isko kay Kuwago. "Anong pangalan mo noon?" Napahinto si Kuwago, saglit lang pero sapat para mapansin. "Wala kang pakialam." "May pakialam ako," maring sabi ni Isko. "Kasi kung naging tao ka noon, may parte sa'yo na maaaring bumitaw." Tumawa si Kuwago.
pero ang tawa niya ay may basag. Tao? Ang tao mahina. Ang tao gutom. Ang tao handang manira para lang mabusog. Hindi lahat, sagot ni Isko, at ang boses niya ay parang dumadaloy mula sa lalim. At hindi ako papayag na gamitin mo ang gutom para gawing dahilan ng kasamaan. Itinaas ni Isko ang bertud at ipinakita ito sa balon. Sa liwanag nito, lumitaw ang mga kumikislap sa ilalim, mga piraso ng bituin, mga luhang nahulog mula sa langit, mga alaala ng mga taong nagdasal. Ang balon ng bituin ay hindi lang lalagyan ng kapangyarihan. Isa itong saksi. Balon, bulong ni Isko. Kung may kabutihan sa liwanag, tulungan mo akong tapusin ang dilim. Umalingaw-ngaw ang hangin. At mula sa balon, may umangat na sinag. Hindi tulad ng laser o apoy, kundi tulad ng sinag ng araw na sumisingit sa ulap. Pumantay ito sa bertud sa palad ni Isko. At sa gitna, nabuo ang isang hugis. Isang pabilog na tanda na kapareho ng marka ni Kuwago, ngunit baligtad parang pagsasara. Sumigaw si Kuwago at sumugod, ngunit bago siya makalapit, tinamaan siya ng sinag. Hindi ito tumama sa katawan niya, kundi sa anino niya. At kapag tinamaan ang anino, nawawala ang kapangyarihan ng dilim. Napaatras si Kuwago, nagwawala, parang hayop na nasusunog, ngunit walang apoy. Sa bawat sigaw niya, may isang alaala siyang lumalabas. Mga eksenang hindi niya kayang itago. Ang unang pandaraya sa sabong, ang unang pagnanakaw, ang unang panunumpang, gagawin ko ang lahat para manalo, at ang unang gabi na may boses na umalok, ibibigay ko sa iyo ang panalo kapalit ng kaluluwa. Tumigil ka! Sigaw ni Kuwago, hawak ang ulo. Tumigil ka! Pero hindi tumigil si Isko. Hindi dahil gusto niyang pahirapan, kundi dahil ito ang tanging paraan para matapos. Ilabas ang katotohanan, ilantad ang pinagmulan, at hayaang matunaw ang dilim sa sariling kasinungalingan. Sa huling sigaw ni Kuwago, lumitaw ang isang pangalan, parang isinuka ng hangin. Rogelio. Nanlaki ang mata ni Mang Doro. Iyan ang tunay niyang pangalan. Si Isko, nanindig ang balahibo. Rogelio, bumitaw ka. Ngunit ang dilim, kapag matagal nang nakakapit, ay hindi madaling bumitaw. Sa halip, sinubukan ni Kuwago ang huling baraha. Tumalikod siya at itinutok ang kamay sa nakahimatay na si Lando at nakaluhod na si Aling Sela. Kung hindi kita matatalo, bulong ni Kuwago, sasaktan ko ang dahilan ng liwanag mo. Sa isang iglap, kumilos si Isko. Hindi siya tumakbo para manakit. Tumakbo siya para sumalag. Iniharang niya ang katawan niya sa pagitan ng dilim at ng pamilya niya. Tumama ang itim na hangin sa dibdib ni Isko, parang suntok ng lamig na may kuko. Napaluhod siya. Naramdaman niyang may kumakalas sa loob, parang may gustong punitin ang pangalan niya. Napasigaw siya sa sakit at sa pagtili niya, parang umalog ang bundok. Isko! Sigaw ni Mang Doro. Sa pagkawala ng lakas, nahulog ang bertud mula sa kamay ni Isko. Gumulong ito papunta sa bunganga ng balon. Sa loob ng isang saglit, nakita niya ang kapangyarihan na mawawala, ang proteksyon na maglalaho, ang dilim na mananalo. Ngunit bago tuluyang mahulog ang bertud, may isang pulang anino ang sumugod. Si Dapyo, sugatan ngunit gumagapang, ipinantakip ang sarili para mapigil ang paghulog. Tumama ang bertud sa dibdib ng manok at huminto. Sa eksenang iyon, parang tumigil ang mundo. Isang sabungerong marunong magmahal sa manok. Isang manok na handang mamatay, hindi para sa laban, kundi para sa amo at pamilya nito. May luha si Isko na tumulo sa lupa, at sa luha, parang may binhing liwanag na tumubo. Dahan-dahan niyang kinuha ang bertud mula sa dibdib ni Dapyo at inilapit sa puso niya. Kung ito ang kapalit, bulong niya, tatanggapin ko. Sa sandaling iyon, umilaw ang bertud ng sobrang linaw. Hindi nakakabulag, kundi nakakapagpagising. Ang itim na hangin na nakadikit kay Isko ay napunit at ang sakit ay naging bigat na kaya niyang buhatin.
Tumayo siya, nanginginig pero hindi na gumuho. Tumingin siya kay Kuwago, kay Rogelio, at sa unang pagkakataon, hindi galit ang nasa mata niya, kundi lungkot. Hindi mo kailangang tapusin ang buhay mo sa ganito, sabi ni Isko. Pero kung pipiliin mong manatili sa dilim, pipiliin kong tapusin ang dilim na hawak mo. Itinaas niya ang bertud at ang sinag mula sa balon ay muling umangat, pumalibot kay Kuwago. Hindi ito parang tanikala, kundi parang liwanag na pumipilit magpakatotoo ang anino. Sa gitna ng sinag, kumulubot ang anyo ni Kuwago at unti-unting lumiit, parang usok na nawawalan ng hangin. Sumigaw si Kuwago ng huli, hindi sigaw ng yabang, kundi sigaw ng pagsisisi na matagal nang nakakulong. At saka siya naglaho, parang dilim na tinalo ng umaga. Tahimik ang bundok, umihip ang hangin, at sa paghip nitong iyon, parang may bumalik na normal na tunog ng mundo. Kuliglig, ibon, dahon. Si Aling Sela, dahan-dahang tumayo, nanginginig ang tuhod, at niyakap si Isko. Anak, umiyak siya. Buhay ka. Si Mang Doro, tumango. Natapos ang isang siklo. Si Lando, dahan-dahang nagkamalay. Tumingin siya kay Isko at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, malinaw ang mata niya. Kuya, patawad. Hindi mo kasalanan lahat, sagot ni Isko at niyakap siya. Uuwi tayo, magpapagaling tayo. Bumaba sila ng bundok bago lumubog ang araw. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Isko na ang bertud ay mas tahimik na. Parang natupad na ang unang layunin nito. Pagdating nila sa baryo, nagulat ang mga tao sa balitang nawala si Kuwago. May ilan na nagsabit baka umalis lang, may ilan na natakot at may ilan na nagdasal. Ngunit si Isko hindi na nakipagtalo sa mga bulong. Alam niyang ang mahalaga ay ang pagbabago sa loob ng bahay nila. Paglipas ng mga linggo, gumaling si Lando unti-unti. Tumigil siya sa bisyo at sa maling barkada, tumulong sa bahay at minsan nakikita ni Isko na nakatitig ito sa langit tuwing gabi, parang humihingi ng tawad sa mga bituin. Si Aling Sela hindi man biglang gumaling pero gumaan ang paghinga. At si Isko, dahan-dahang nagbago ang tingin sa sabong. Hindi niya agad iniwan dahil iyon ang kabuhayan nila, ngunit hindi na siya naging alipin. Hindi na niya hinabol ang panalo sa kahit anong halaga. Kapag may laban, si Dapyo ay pahinga muna, sapagkat ang sugat nito, kahit gumaling sa balat, may alaala sa loob. Isang gabi, muling nagpasko ang Barrio Dolores. Parol na naman, kanta na naman, halakhak na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, si Isko ay nakaupo sa may bintana kasama ang ina at kapatid. Sa mesa may simpleng pagkain, hindi marami pero sapat. Sa bulsa niya naroon pa rin ang bertud pero hindi na ito kumikislap ng malakas. Parang naging bato na lang, tahimik, masinop, mapagkumbaba. Lumabas si Isko sa bakuran at tumingala sa langit. May iilang bulalakaw na dumaan. Mga guhit ng liwanag na parang paalala na ang langit ay hindi malayo sa tao. Hinawakan niya ang bertud at bumulong. Salamat. Sa hangin, may munting tugon. Hindi boses, kundi pakiramdam. Ang liwanag ay regalo, pero ang tunay na himala ay ang pagpili ng tao kung paano niya gagamitin ang buhay. At sa Barrio Dolores, sa ilalim ng mga bituin, natapos ang kwento ng sabongherong nakapulot ng bertud ng bulalakaw noong Pasko. Hindi bilang alamat ng swerte, kundi bilang nobela ng pagbabagong loob, pag-ibig sa pamilya at liwanag na piniling pangalagaan. Wakas.